By the way, are you pregnant? Parang malaki ang itinaba mo ngayon ha. Nakangising sabi nito saka tumalikod ng nakangisi. Pinamulahan siya ng muka. Kulang na lamang sabihin nitong mag-gym siya dahil nananaba siya. Sabagay ang sexy nga naman ni Charlene kumpara sa katawan niya. Kailangan na talaga niya mag-enroll ng Pilates. Anong oras pa matatapos ang meeting ng boss mo? Tanong niya sa sekretarya nito. Nasabi mo bang hinihintay ko siya? Pasensya na po, medyo busy lang po siya sa mga Japanese investors niya. Pero nasabi ko po na hinihintay niyo po siya. Hindi ko na siguro siya mahihintay. Pakisabi na lang, tawagan ako after ng meeting niya, okay? Aniya, lumabas na ng opisina ng asawa. Sa gym kaagad siya dumiretso pagkagaling niya sa opisina. Isang gwapong-gwapong instructor ang nag-entertain sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Nag-enroll kaagad siya sa Pilates class nito. Bukas na bukas mag-i-start na siya. Excited siya. Gusto talaga niya magpaganda ng husto. Pumunta rin siya ng parlor at nagpaayos at nagpakulay ng buhok. Pinabawasan na rin niya hanggang balikat niyang buhok. Yan! Modern look! Pumata ka sa hairstyle mo ngayon. Nito habang inayos-ayos ang buhok niya. Shaggy bob with curtain bangs ang tawag sa style na pinagupit niya. Kinulayan pa ito ng dark brown at may highlights pa na light brown. In fairness, bumata nga siya sa bagong ayos niya. Pagkatapos magpa-parlor, namili rin siya ng mga bagong kasuotan. Medyo revealing pa nga yung ibang dress na binili niya. May pagka-conservative siya before, ngunit this time, magiging daring na siya. Tama ang mami niya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang sarili at maging complacent sa relasyon nila ni Caleb. Ayaw niyang maging sobrang komportable to the point na nagmumukha na siyang losyang. Nakauwi na siya ng bahay nang tawagan siya ng asawa. Sorry kung hindi na kita naharap kaninang nandito ka. Kailangan ko kasing asikasuhin mabuti yung investors ko. And by the way, hindi ko ba nasabi sa iyo na hindi ako dyan magdi-dinner ngayon? Napangakuan ko na kasi yung mga investors na lalabas kami at doon kami magdi-dinner ngayon. I want to show them around. Paliwanag pa nito sa kanya. I hope you don't mind. No worries, I understand. Pagkakaila niya, bagamat nagtatampo siya, na hinarap nito si Charlene kanina pero hindi man lang siya nito nagawang silipin. Pero kinikimkim na lamang niyang nararamdaman. Alam niya masyado lang siyang nagiging matampuhin itong mga nakaraang araw. Kahit na wala naman siyang dapat na ipag-alala. Bakit nga ba niya pinaiira lang maghari ang insecurity sa isip niya? Isinukat niya mga damit na pinamili saka pinagmasdan ng sarili sa salamin. Pakiramdam niya ibang taong tinitignan niya habang pinagmamasdan ng kabuuan ng kanyang sarili sa salamin. Masaya siyang mapagtanto na sexy pa rin naman pala siya. Medyo tumaba lang siya ng konti kaysa dati pero nasa tamang lugar pa rin naman mga extra fats niya. Siguro after ilang session sa Pilates, babalik na siya sa dati niyang timbang. Natutulog na si Amira nang dumating si Caleb, kung kaya't hindi na niya napansin ang bagong hairstyle nito. Humalik lang siya sa noon nito, hindi na niya ito ginising pa. Dumiretso siya sa banyo at nag-shower. May mga problemang kinakaharap ngayon ang kanyang kumpanya, kung kaya't doble ang pagtatrabahong ginagawa niya. Nagigilty siya na hindi niya naharap si Amira kanina dahil masyado siyang abala sa kanyang investors. But he's very sure na naiintindihan ito ng kanyang asawa. Kailangan niyang pagtuunan ng pansin ng negosyo. Hindi gaya noon na baliwala lamang kung kumita man ang kumpanya niya o hindi. Dahil kakarampot lang ngayon kumpara sa mga kinikita ng illegal businesses niya. Ngunit ngayon, pinasarahan na niya ang lahat ng mga illegal activities niya. Hindi na niya pwedeng pabayaan ang kanyang kumpanya. Especially ngayon nag-pull out na ang mga investments ang ilan sa kanyang mga kasosyo kagaya ng mga magulang ni Karina. Medyo nahihirapan siya mag-adjust ngayon, lalo pat pressured siya. Nabigyan ng magandang buhay ang kanyang mag-ina. Kaya hanggat maaari, sinasarili na lamang niya mga suliraning kinakaharap niya ngayon sa kumpanya. Yung mga savings at properties na natamo niya sa lahat ng mga illegal businesses na kinita niya, ay idinonate na niya sa lahat ng mga charitable institutions. Ang iba pinamigay na niya sa kanyang mga tauhan na piniling magbagong buhay kasama niya. He also makes sure na naiibigay niya ang mga kapangailangan ng mga ito sakaling kinakapos sila para hindi na makaisip na bumalik pa sa dating gawi. Sa ganitong paraan,
Kahit papaano makakabawi siya sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya. Hindi madaling magbagong buhay, lalo pat maraming taong umaasa sa kanya. Ngunit naniniwala siya na makakayanan niya yun lahat. Nagmulat ng mata si Amira nang pumasok na sa loob ng banyo si Caleb. Ngunit nang bumukas ang pinto, nagmamadali siya ng tulog-tulugan. Pinakikiramdaman lang niya ang asawa. Namimiss na niya ito, ngunit nagtatampo talaga siya dito dahil hindi man lamang siya nito hinarap kaninang dinalaw niya ito sa opisina. Ngunit kay Charlene, nagkaroon ito ng time. Naulinigan niyang tumunog ang phone nito. Charlene, dinig pa niyang sabi nito nang sagutin ng telepono. Hanggang dito ba naman sa bahay nila? Nang iistorbo pa rin ang babaeng yun? Napipikon siya lalo pa at parang nag-i-enjoy si Caleb na kausap ang babaeng yun. At ito naman si Charlene na to, parang nag-i-enjoy na pagsilosin siya. Pakiramdam niya na nanadya na talaga. Ha ha ha, Charlene, you're so funny. Dinig pa niyang sabi ni Caleb sa pagitan ng pagtawa. Funny? Kaya pala lutong ng tawa mo. Nabubugnot na siya kanina pa. Parang gusto na niyang bumangon at hablutin ang hawak nitong cellphone. Bakit kailangan pa nitong makipaglandian kay Charlene? Anong oras na ba? Ngunit sa halip na ipakita kay Caleb na nagsiselo siya, minabuti na lamang niya manahimik. Hanggang sa makatulog na siya. Hindi na niya alam kung anong oras natapos ang pakikipag-usap nito sa dalaga. Pero nang magising siya kinabukasan, wala na si Caleb. Nagmamadali siyang lumabas para tignan nito sa kusina. Ngunit ang sabi sa kanya ng maid, 5:00 pa lamang daw umalis na ito. Masamang masama ang loob niya, ni hindi man lamang siya nito nagising para magpaalam. Siya lang ba ito talagang tinatabangan na sa kanyang asawa? What if isang araw matukso ito kay Charlene? What if dumating sa point na maghinawa na ito sa kanya? Kung ano-ano tumatakbo sa utak niya. Sa dami ng mga pinagdaanan nila ni Caleb, hindi naman siguro nito maiisipang pagtaksilan siya. Kailangan niya magpakabisi para hindi ganitong kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Sinigurado muna ni Amira na naihanda na niya ang almusal ni Gertrude bago siya gumayak patungong Pilates session niya. Naging kaibigan kaagad niya ang ilan sa mga enrollees doon na sina Emily at Nicole. Kaya naman after ng kanilang session, naisipan nilang mag-bonding sa isang coffee shop na malapit lang rin sa studio na pinagdausan ng kanilang Pilates. There was even a time na halos hindi na siya umuwi sa bahay. Mas madalas pa nga niyang nakakasama ang sekretary niya kaysa sa akin. Maktol ni Emily. Nung una akala ko talaga trabaho lang eh. Then isang araw, bigla ako nag-surprise visit. Ayun! Nahuli ko ang husband ko na nakapatong sa kanyang sekretarya. Naku, never trust your husband's secretary, lalo na kung bata-bata at maganda. Sabi naman ni Nicole, nakahihiwalay lang sa asawa. Parang may sumipa na kung ano sa kanyang sikmura habang naiisip si Caleb na nasa ibabaw na maganda at batang-bata nitong sekretarya. Subukan lang nito sa isip-isip niya habang hinihigo pa mainit na kape. Kaya binigyan ko siya ng ultimatum. Sabi ko sa kanya, kapag hindi niya hiniwalayan ang sekretarya niyang yun, magpapatawag ako ng media para isiwalat ang kawalang hiyang ginagawa nila. Ayun, natakot na matanggal sa pwesto. Kaya agad-agad rin tinanggal sa trabaho yung sekretarya niya. Pinalitan na ng matanda. Napahagikik si Emily. Takot lang niya sa akin Bisaya yata ako. Kaya di ko talaga tatantanan yung mga yan. Alam niya kung paano ako magalit. Anitong bumaling sa kanya. Ikaw naman, Amira. Kumusta naman ang love life mo? Napakibit balikat siya. So far, okay naman kami ng husband ko. Pilit ang ngiting sagot niya. Hindi ko pa naman siya nahuhuling nakapatong sa sekretarya niya. Pabiru pang sabi niya sa mga ito. Pero anong gagawin mo kapag nahuli mo siya? Tanong ni Nicole sa kanya. Alangan namang ipilit kong sarili ko sa kanya. Di doon na siya. Sagot niya. At iyon naman talaga ang gagawin niya. Hindi siya magmamakaawa kay Caleb. Madaling sabihin pero mahirap gawin, sabi ni Emily sa kanya. Nung una, yan rin ang gagawin ko Hahayaan ko na lang siya dun sa babae niya. Pero hindi Kailangan kong ipaglaban ang marriage namin. Hindi lang para sa mga kids, kundi para rin sa sanity ko. Ang lagay ganun-ganun na lang yon. Hahayaan ko silang maging masaya ng walang kahirap-hirap? No way! Hanggang kaya kong paglaban ang para sa akin, ilalaban ko all the way. Hindi siya umimik. Nangako rin naman siya sa kanyang sarili na ano man ang mangyari,
Hinding-hindi siya bibitaw sa pagsasama nila ngayon ni Caleb. Pinasok niya ito kaya kailangan panindigan niya ito. Ngunit hindi siguro sa point na pati respeto niya sa kanyang sarili, mawawala na naman. Bakit nga ba ganito ang tumatakbo sa isipan niya ngayon? Alam niya nag-overthink lang siya. Hanggang sa maghiwa-hiwalay silang tatlo, hindi pa rin siya mapakali. Gusto sana niyang pasyalan ulit ang asawa sa opisina nito, ngunit nahihiya naman siya. Baka isipin nito at ng mga empleyado nito na wala siyang tiwala kay Caleb. Minabuti na lamang niya mag-shopping at mag-grocery na rin para makapagluto siya ng masarap na dinner. Pagkatapos mag-grocery, ay dinala niya sa kanyang sasakyan ang kanyang mga pinamili. Ang balak sana niya ay bumalik muli sa loob ng mall, ngunit napatda siya sa kanyang sasakyan nang mamataan ang sasakyan ni Caleb sa loob ng parking lot. Pasimple siya nagtago sa likod ng kanyang sasakyan. Kumunot ang noo niya nang bumaba ito sa driver's seat, saka umikot para pagbuksan ang nasa passenger seat. Pakiwari niya umakyat ang dugo niya sa ulo na makitang si Charlene ang bumaba roon. Bakit magkasama ang dalawang to? Hanggang makapasok ang mga ito sa loob ng mall, hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. May pait sa mga labing napangiti siya. Ang aga-aga mong umalis kanina, ni hindi man lamang siya hinintay na magising. Walang time sa kanya pero may time kay Charlene. Nagawa pang isingit ang pakikipag-date sa pagitan ng trabaho. Nanlalambot ang mga tuhod na bumalik siya sa kanyang sasakyan. Baka naman may kinalaman sa trabaho, kaya magkasama ang dalawang to. Napailing na pinatakbo niya ang kanyang sasakyan. Ngunit nang hindi na siya mapakali, ipinarada niya ito saglit sa isang tabi at tinawagan si Caleb. Hi! Pilit niyang pinasigla ang boses. Itatanong ko lang sana, kung anong gusto mong dinner mamaya para maiprepare ko. I'm so sorry, Amira. Baka hindi na ako dyan makapag-dinner. Nangako kasi ako kay Mr. Harake na dadalhin ko siya sa masarap na Filipino restaurant mamaya for dinner. Anang lalaki sa kanya. Pasensya ka na ha. Kailangan ko kasi magpa-impress sa mga investors eh. I hope you understand. Talaga ba? Kaya pala si Shirley ang kasama mo ngayon. No worries. Pilit na sabi niya. Kahit na parang sasabog ang dibdib niya sa sama ng loob na nararamdaman. Kasama mo ba sila ngayon? Yeah, yes, kasama ko sila ngayon. Sagot ni Caleb sa kanya. Mas lalo siyang nainis na nagawa pa nitong magsinungaling sa kanya. Hindi ito magsisinungaling kung walang itinatago. Hanggang makauwi ng bahay, masamang masama ang loob niya sa asawa. Mas mapapanatag siguro ang loob niya kung sinabi na lamang nitong si Charlene ang kasama nito ngayon kaysa magsinungaling pa sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kay Amira na magkasama tayo ngayon? Pilyang tanong ni Charlene kay Caleb. Para ano? Para pag-isipin ko pa siya ng kung ano-ano. Alam mo namang dahil kay Mr. Harake kaya kita kasama ngayon, hindi ba? Sagot ni Caleb sa dalaga. Malaki ang utang na loob niya kay Charlene dahil ito napakilala sa kanya kay Mr. Harake. Malaking investor si Mr. Harake at itong sumagip sa nalulugi niyang kumpanya. Kaya naman isinama niya ito sa lunch meeting niya kay Mr. Harake. You really love her, don't you? Sabi ni Charlene na lumukot ang muka. Maswerte siya sa'yo. Pero sa oras na pakawalan ka niya, nandito lang ako. Makahulugan pa nitong sabi sa kanya. Napailing na lamang siya sa sinabi nito. Hinding-hindi na mangyayari yun. Hinding-hindi na niya papayagang magkahiwalay pala silang muli ni Amira. Kaya nga ginagawa niya ang lahat para sa kanya mag-ina. Habang ako, heto. Parang ang malas ko sa love life. Tira nagpaparinig na sabi sa kanya ni Charlene. Okay nga ang karir ko, pero what's the point kung hindi naman ako masaya? Tumitig ito sa kanya. Tell me, ano bang kailangan kong gawin para makahanap rin ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin? At hindi lang dahil gagamitin ako para sa kanilang mga sariling interes. Bakit ba kasi nagmamadali ka? You're still young, Charlene. Just enjoy being single. Believe me, sa ganda mong yan, marami kang makikilala na talagang seseryoso sa'yo. Sumimangot ito. Kaso, yung gusto ko taken na Sabi nitong akmang hahawakan ng kamay niya. Ngunit mabilis siyang nakaiwas. Ayaw niya mabigyang kulay na naman ng mga reporters ang pakikipagkaibigan niya dito. Maya-maya pa bumalik na siya sa kanilang mesa ni Mr. Harake. Pagkatapos nitong magtungo sa banyo,
Lumipat lang sila ng ibang restaurant para doon naman mag-dinner. Hanggang sa matapos ang gabi, maayos na naging meeting niya kay Mr. Harake. Pagdating niya sa bahay, dinatan niya si Amira na kalalabas lang ng banyo. Nakasuot na ito ng pajama. Napansin niya ang bago itong hairstyle nito. Nagpakulay ka pala ng buhok? Ani ang hinalikan nito. It suits you. Mas lalo kang naging sexy. Hinaplos niya ang buhok nito, saka itinasang mukha paharap sa kanya. Sorry talaga kung medyo naging busy ako sa trabaho lately Kumusta naman ang dinner mo with your investors? Tanong nito sa kanya. Good. Malaking bagay si Mr. Harake sa kumpanya. Nagbabalak rin siya magkaroon kami ng expansion sa Japan. Excited na balita niya sa asawa. Tumangutango lang ito. Saka matamlay na nahiga sa kama. Napakunot noo siya. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Umiling lang ito saka ipinikit ang mga mata. What's wrong? Tanong ni Caleb nang lapitan si Amira. Ramdam niya na may sama ito ng loob sa kanya, kaya nahiga ito kaagad sa kama. Hinaplos niya ang mukha nito saka hinalik-halikan, ngunit nanatiling nakapikit si Amira. Bahagya pang umiso dito at lumayo sa kanya. Tell me, may nagawa pa akong hindi mo nagustuhan? Clueless na tanong niya sa kanyang asawa. Nagmulat ito ng mga mata. May nagawa ka bang hindi ko dapat magustuhan? Balik tanong nito sa kanya. Bahagya siyang napatawa. As far as I know, wala naman akong ginagawang masama. Kaya nga tinatanong kita, sabi niya rito. Ginagap niya ang isang kamay nito. Dinala sa kanyang bibig. Baka naman pinaglilihan mo na ako Pabirong sabi niya rito. Humaba ang uso ni Amira. Kung may gusto kang linawin, please magsalita ka. Hindi ganitong nananahimik ka lang. Pakiusap niya sa asawa. Tinitigan siya nito matiim. Ikaw, may gusto ka bang linawin sa akin? Tanong nito sa kanya. Napakunot noo siya. Hindi niya alam kung anong gusto nitong tukuyin, pero alam niya nagtatampo ito. Umayos siya ng upo. I'm sorry kung naging medyo busy ako ngayon. At halos wala na akong time sa inyo ni Gertrude. The truth is, maraming nag-pull out ng mga investors sa kumpanya. Mabuti na lang sinaloko ni Mr. Harake. Panimula niya at nilingon ito. Natatakot kung hindi ko maibigay sa inyong mag-ina mga pinangako ko. Kaya ginagawa kong lahat para makabangon ng kumpanya. Pagtatapat niya rito, bumangon si Amira at naupo sa tabi niya. Sana kung may problema ka, sa akin mo sinasabi at hindi sa ibang tao. Halos paanas lang nasabi nito sa kanya. May intindihan ko naman yun Besides, ayaw mo bang damayan kita? Ginagap niyang isang kamay nito. Of course I do. Wala naman ako ibang babaeng gustong makaramay kundi ikaw. Nakita niyang napailing ito. Waring hindi naniniwala sa sinasabi niya. Kaya pala nakita kitang kasama si Charlene kahapon. Ramdam niyang hinanakit sa tinig nito. Nagulat siya. Nakita mo kami? Bakit hindi mo kami nilapitan? What for? Tinawagan kita kahapon pero hindi mo sinabing kasama mo siya. Mahina nitong sabi sa kanya. Alam niyang ayaw nitong iparamdam na nagsiselos ito, ngunit hindi nito yun maipagkaila sa tono ng pananalita nito. I'm sorry, hindi ko naman intensyon na magsinungaling sa'yo. It's just that ayoko lang na mag-isip ka pa ng kung ano-ano. Paliwanag niya rito. Pero mali ako dahil mas lalo ka lang palang nag-iisip. Pero I assure you, walang ibang dahilan maliban sa trabaho kung bakit kami magkasama ni Charlene kahapon. Caleb, kaya tayo nagkaroon ng misunderstanding dati kasi palagi mo nalang sinasarili ang mga problema mo. Ayaw mo i-share sa akin. Kung talagang asawa ang turing mo sa akin, hayaan mong damayan kita. Hindi ibang babae pa ang gugustuhin mong dumamay sa'yo. Masamang-masama ang loob na sabi nito sa kanya. What was he thinking? Bakit nga ba naduwag siyang ipagtapat dito ang kalagayan ng kanyang kumpanya? Hindi mo ba ako pinagtitiwalaan? Wala ka bang bilib sa kakayahan ko? Tanong nito sa kanya. Nakita niyang pumatak na ang mga luha nito sa mga mata.